Ganun ba? Ayan, okay na, okay na. What does the Bible mean when it says God is love? Does that mean that He's a big heart just floating up in heaven? No, that's not what that means. Then what does it mean? It means that God is full of love, and He loves all of us before we chose to love Him. He sent His Son, Jesus, to give His life to pay for our sins. Wow, He loved us before we loved Him? That's right, and when we choose to follow Jesus, God gives us the Holy Spirit, so we can know Him and love like He loves. What does that look like? Loving God's way means living like Jesus. It means showing kindness to everyone, because God loved you first, your friends, your brothers and your sisters, and even people who bully you. And the more we practice loving the way God does, the more His love grows stronger and stronger in us.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Yan, salamat sa Lord kahit medyo masungit ang panahon. Nandito po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Nakatalaga pong oras na to para tayo po ay magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen ba? Alam niyo po ba ang salitang worship? Yan. Sige, Ate Ivan. Ang worship po, ito po ay hango po sa isang Old English term, yung dito po, worship. Hindi ko mabasa, yan. Pero ang ibig sabihin din po dyan ay worship. Kailangan naririnig yung H, worth. Worship. Yan. Pag sinabing worth, yan po ay ibig sabihin yan yung halaga o value. Tama po ba? Kapag naririnig po natin ang worship, ibig sabihin nagbibigay halaga tayo doon sa sinasamba natin. Amen po ba? Sa biyaya po, hindi po natin kailangang patunayan. Hindi po natin kailangang patunayan sa Diyos na yung halaga natin. Pero ang inaalala po natin o ang bibigyan po natin yung halaga po ng Diyos. Bibigyan po natin ang halaga ang ating Panginoon. Pero yan po ay mangyayari lamang kapag naunawaan natin kung gaano niya ba tayo pinahalagahan. Kung gaano niya, alam natin yung binigay niya ang kanyang buhay sa krus. Doon niya dinemonstrate yung pagpapakita niya sa atin na napakahalaga po natin sa Kanya. Tama po ba? Kaya siya po yung unang nagbigay ng halaga sa atin kung kaya po tayo makakasamba, kung bakit po tayo nagsasama-sama at nagbibigay ng halaga sa ating Diyos. Sabi po sa Revelation, sige po tayong lahat ay tumayo. Sabi po sa Revelation 4:11, aming Panginoon at Diyos, He is worthy. Amen po ba? Karapat dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon, sabi doon, ayon sa iyong kagustuhan. Sila'y nilalang mo at pinapanatili. Kaya po tayo narito. Kaya po tayo nakasumbong ng biyaya. Pinahalagahan ka ng Diyos. Hallelujah! Kaya naman ang maibabalik o maibibigay lang natin sa Kanya ay ang pagpapahalaga rin ng ating pagsamba dahil He alone is worthy. Hallelujah! Hallelujah! He alone deserves all glory, honor, and praise. Siya lang po, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Lord, salamat po, Panginoon. Salamat dahil nauunawaan namin, Panginoon, kung gaano mo kami pinapahalagahan. Kaya ngayon naman po, Panginoon, kami po ay magpupuri at sasamba sa iyo. Sinasabi po namin that we honor you, Lord. We love you, Lord. We thank you, Father God, O God. Salamat po, O Panginoon. You deserve all praise and adoration. Ikaw po ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Hallelujah. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we
mundo, Lord, ang makakapantay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Walang makakapantay, Panginoon, sa satisfaction na meron kami dahil sa iyong biyaya, Panginoon, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Patuloy na pinapasalamatan ka namin. Naaalala po namin yung kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord. Naaalala namin, Lord, gaano mo kami minahal, kung paano mo kami niligtas, O Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. We adore you, Jesus, Lord. Sa
ibang pangalan ang maitaas, Panginoon, sa lugar nito, kundi ang pangalan mo lang, Panginoon Jesus. Hallelujah. We honor you, Jesus. We exalt your precious name, O God, Lord. We magnify, walang ibang pangalan kundi ang pangalan mo lang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Meron po ba, hindi nakikita po. Meron po ba tayong bagong kasama? Welcome po natin ngayon si Kuya Momon. Bago rin si Kuya Momon. Back po. At syempre, hello din po sa ating mga online viewers. Meron na yata tayong 7. Medyo lang. Marami po, nanonood po sa atin. Hello po sa inyong lahat. Hindi lang po dito sa Pinas, kundi sa ibang bansa po, nakakaabot po tayo. Amen ba? At syempre si Kuya Dolan, welcome din daw po natin ulit. Sige, ngayon po, tumayo po tayo at yan, extend po natin ang ating pagbati sa ating mga kapatid. Siguraduhin po natin lahat na kamayan po natin. Yan, sige po. Kaya tayo narito. Sa pagkabot mo ng kamay, hindi ko ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal. Ikaw ako, mahal na tayo. Kahit saan ay narito, nais lang malaman mo kaya ako mahal ni Kristo. Sa pagkabot mo ng kamay, hindi ko ay pinanatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal ka. Sa pagkabot mo ng kamay, hindi ko ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal ka. Na ikaw ako ay mahal ka. Na ikaw ako ay mahal niya. Ayan. Ayan. Ready na po ba tayong makinig? Amen. Wala pang ready. Ayan. Sige po, kung ready na po tayo, tinatawagan ko na po si Pastor Christian para po sa mensahe sa umagang ito. Palakpakan po natin yung Lord sa buhay. Ayan, ang mga kids po sa kanilang Sunday school. Amen. So, pinagpalang umaga po sa ating lahat at sa ating mga online viewers. sa ating mga online na kasama natin sa online. Sa mga nanonood yan, sa bawat sulok at panig mo dito. So, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Sarap po ba ang tulog nyo? Malamig ang panahon dyan. Buti pa kayo. So, ayun. So, magandang umaga po sa atin lahat. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. No? Grabe yung mga inawit natin. Talagang ganun katindi yung pag-ibig ng Diyos. No? Inililarawan kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yung katapatan ng Diyos sa atin. No? At ang good news po doon, mga kapatid, lahat po yun ay totoo po.
Totoo po yun sa ating lahat. Ganun po yung Diyos na meron tayo. Amen po ba? Sige po, isang kamang mo ng palakpak para sa Lord. So, isang beses, no, habang ako yung nag-scroll sa FB, nakita ko sa FB, nag-post yung kaibigan ko. So, itong kaibigan ko ay, ang kwento niya doon ay, sa dinami-dami ng, halimbawa, siguro mga 100 yung nakaparking ng motor doon. Biruin mo, yung motor niya pa yung napiling nakawin. So, sabi niya, so pinost niya ngayon, di ba? Sabi niya, sa dinami-dami ng motor na nakaparking. Biruin mo yung kanya pa. At hindi naman din ganun pagandahan yung motor niya. So, nagtaka siya na sa dami-dami ng nakaparado, yung motor niya yung na ninakaw. O kaya, nung nakita ko, at kaya nung nagkita kami, nakimarites ako sa kanya, sabi. Nakimarites ako sa kanya. Sabi ko, anong nangyari? So yun, kinuwento niya, kumbaga, hirap na hirap daw siyang ipundar yun. Yung kanyang motor. At ginagamit niya pa naman pampasok sa trabaho. Yun ang point niya sa akin. Habang nagkukwento siya ay halos manlumo siya talaga. Sabi, bakit daw siya dumaranas ng problema at pagsubok sa buhay? Sabi niya. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay ng tao ay hindi may iwasan na makaranas ng hindi magandang sitwasyon at pagsubok sa buhay. Alam niyo po ba? Tama po ba? Sino dito ang hindi pa nakakaranas ng problema? Taas ang kamay. So, malaki man yan o maliit, tayo ay hindi, ibig sabihin, hindi tayo exempted, tama po ba? Na makaranas ng mga ganyang sitwasyon. Alam niyo po, Pero ano ang sabi ng John, 1 John 5, 4-5. So, basahin mo na po natin ang 1 John. Wala ba? So, sige. Sabi dito, sabay-sabay natin basahin. May silang naman there. 1, 2, 3, go! At nagtatagumpay tayo. Verse 5. Amen. So, sabi diyan, sapagkat napagtatagumpayan ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang mga sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, dahil sa umagang ito ay talagang may pagkakataon kami na marinig ang mabuting balita. Hayaan mo nga po, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa bawat isa. Ikaw po yung makita, ikaw yung mahayag, ikaw yung maging bida, ikaw yung maging sentro, Panginoon, ng mensahe na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon, sa privilege na alam namin na ang iyong salita ay napakahalaga sa anumang lahat ng bagay dito sa mundo. Salamat po, Diyos. Mayroon kami pagkakataon ngayon na mapakinggan ang iyong salita. Purihin ka, takilahin ka, pagkakiling ka. Kung aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Amen. So, ang title ng ating mensahe ay Tiyak ang Tagumpay dahil kay Jesus. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Amen. So, sabi, ang sanlibutan na tinutukoy pala dyan ay napagtagumpayanan. Hindi po yung planetang Earth. Sabi dyan, ang sanlibutan. So, ang binabanggit po dyan, na sanlibutan sa Greek word ay cosmos. Meaning, yung sistema ng mundo,
fear, poverty, sickness, depression, condemnation, addiction. Yan, no, sama-sama na po, no, lahat. No, yan po ang tinutukoy diyan na napapagtagumpayan daw po, no, ng mga, so mamaya po sasabihin yung, so yan po, no, hindi po pag sinabing sanlibutan, yan po yung planet Earth. No, baka isipin natin, no, so may po yung nilinaw natin, no, ito po yung mga bagay na yan. Sabi sa ating verse, sa verse 4, sapagkat napagtatagumpayan, no, sapagkat napagtatagumpayan, ibig sabihin, no, nakakaranas ng problema at pagsubok, maging ang mga anak ng Diyos. Tama po ba? No? Hindi tayo exempted makaranas ng hardship, trials, and sorrow sa ating buhay. Mga kapatid. Bakit po? Bakit po ba? Basahin natin sa 1 John 5:19. Yan. So sabi dyan, alam natin tayo yung mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. So sabi dito, no, sa aming version, nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng masama o ibig sabihin ng evil o ng diablo. So, hindi maiiwasan na tayo ay dumanas ng hardship, trials, and sorrow. Ang dahilan, dahil ang mundong ginagalawan natin, no, ay napasa ilalim ng kapangyarihan ng kaaway. No, mga kapatid. Ito po yung sinasabi dyan sa ating verse, no? Kaya kung ikaw ay dumanas, no, nang hindi maiiwasang problema sa buhay, huwag mong isipin kagagawan ito sa inyong Diyos. No? Napakahalaga pong malaman po natin yan, mga kapatid. No, minsan, ako po noon ay kapag kami nangyari sa buhay ko, ang iniisip kong may sala ang Diyos. Oo, si Lord na ganyan yung nasa iniisip ko na pinagbibintang ako agad siya. So, inaano ko, ibaga, sinisisi ko agad siya, no? O Diyos, bakit mo to? No? Ginawa sa akin. So, no, mga kapatid, no? Dahil itong mundong ginagalawan natin ay nasa kapangyarihan o napasa ilalim sa kapangyarihan ng diablo. No? Kaya kung daranas tayo, mga kapatid, alam po natin, no, na ito ay dahil nandito tayo pa sa mundo na hindi perfect, no, at fallen board kung tawagin, no, mga kapatid. At kaya kung ikaw ay tumalas ng hindi maiwasang problema sa buhay, no, yun nga po, huwag mong isipin na kagagawa nito ng Diyos sa buhay mo. Ang isa-isip mo, alam mo po mga kapatid, ang magandang isa-isip, no, ang isa-isip mo, bagamat may problema sa buhay, ikaw ay ginawang mananampay ng Diyos. Alam niyo po, sabi nga po, diba, hindi may iwasan, no, na tayo makaranas. Pero po, ang good news po, mga kapatid, no, tayo ay ginawang mananampay ng Diyos. Mga kapatid. Sabi nga, tayo ay nabubuhay sa mundong pasama ng pasama. No? Hindi yan yung dahil gusto ng Diyos at teka, itong anak kong si Brother Arvin. Hindi yan dahil gusto ng Diyos at teka, itong si Brother, anak kong si Arvin tambakan ko nga ng problema. Paliguan ko nga ng sakit. Pahirapan ko nga ito. Pahirapan ko nga itong anak kong ito. Di ba po? Ganyan ba ang gustong gawin ng Diyos sa kanyang mga anak? Mga kapatid? Hindi ba? Hindi po ba? Diba? Hindi yan. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ang Jeremiah 29:11 ang gustong mangyari ng Diyos sa ating buhay.
kapatid, ang buhay nakaaya-aya, masagana, payapa, lahat na po, isipin nyo, yun po yung kalooban sa ating Diyos. No? Kaya tandaan mo, no? At huwag na huwag mong kakalimutan, kapatid, bagamat hindi ka exempted sa problema at trials ng buhay, no? Dahil sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay ginawa at dinisenyo ng Diyos upang maging mananagumpay sa buhay. Amen po ba? Yes. So, balik tayo sa 1 John 5 verse 4. No? Ang unang puntos na nakita ko, mga kapatid, no, na kahit sa kabila ng problema at pagsubok sa buhay, ay tiyak ang ating tagumpay. No? Sabi diyan, sino daw ang may napagtatagumpayan? Sabi diyan, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. No? Sabi diyan, sa verse 4. No? So, number 1 point, mga kapatid na nakita ko dyan, tiyak ang iyong tagumpay sa sanlibutan ito dahil ikaw ay anak ng Diyos. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos dito. So, Pastor, ano naman ang kinalaman ng pagiging anak mo o pagiging anak ng Diyos upang ikaw ay maging mananagumpay? Mamaya po, mga kapatid, unti-unti nating maunawaan at malalaman yan. No, kung anong koneksyon, no, na kung bakit sinabi diyan yung mga anak ng Diyos ang nakakapagtagumpay sa sanlibutan ito. So, basahin po natin sa Efeso 2 verse 12. Sabi diyan, no, ito po yung ganda kasi po ng verse na ito na pang-sample eh. Sabi diyan, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundong Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Well, ang lobat na yata. Hello, Jeff. Sabi diyan, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. No? Iyan po, mga kapatid, no, iyan po yung picture o kalagayan ng taong hindi pa nakikipag-isa o sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung kalagayan niya ay walang Ama o Diyos sa langit na handang tumulong, sumaklolo. No? Siya ay walang koneksyon dahil siya ay hiwalay sa Diyos. Mga kapatid, no? So kapag ganyan ang kalagayan ng tao, paano siya magtatagumpay sa problema ng sanlibutan ito? Mga kapatid, no? Paano siya magtatagumpay sa hamon ng buhay sa sanlibutan ito kung ganyan ang kalagayan ng isang tao? So sabi sa John 9:31, so para makita natin, no? Sabi diyan, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. No? Sabi doon, hindi, no? Sabi sa aking version, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So, mga kapatid, alam naman natin na ang isang taong hindi pa sumasampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Hesus ay itinuturing ito ng Diyos na makasalanan.
No? Dahil sa minana niyang kasalanan, kilagibad ka na. Mga kapatid. Kaya kahit anong tawag nila sa Diyos, pag susumamo at hingi ng tulong, sarado ang pandinig o ang tenga ng Diyos sa taong makasalanan. Mga kapatid. So, paano po magtatagumpay sa sanlibutan ito ang taong walang koneksyon sa Diyos o walang access sa Diyos? No, walang koneksyon sa pinakadakila at pinakamangyarihang Diyos sa langit at lupa. No, mga kapatid, imposible sa isang tao ang maging mananagumpay sa sanlibutan ito kung siya hiwalay sa Diyos. Nagigets po ba natin? Nawaan natin? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, my good news. Amen. So, basahin natin ang Roma 8:15. Dito po, no, maunawaan natin paunti-unti na bakit yung mga anak ng Diyos ang mga may kakayahang magtagumpay o ang nagtatagumpay sa sanlibutan ito. Sabi diyan, sapagkat hindi binigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. So dito sa aking version, ang ganda eh. No? Sa bandang dulo, sabi John, basahin ko rin ng buo. No? At ang Espiritu na tinanggap ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Mga kapatid, so, hindi natin maunawaan. No? Ginawa tayong anak ng Diyos at ang Diyos naman ay naging Ama natin. Gets po natin, mga kapatid? So, kunting ano lang po tayo na upang maunawaan natin maigi. So, sabi nga, no, nabasa ko sa isang commentary noong, sabi raw, no, noong oras na iyon, no, yan yung verse na yan, no, noong oras na iyon, na ninais ng Diyos na piliin ka niya na maging anak, no, sabi daw doon, He takes all full responsibility para sa iyo. Ganun po yung nangyari. Sabi doon, He takes all full responsibility. Ibig sabihin, no, kumbaga, dahil ikaw ay piniling maging anak ng Diyos, sabi ng Diyos, ako na ang bahala sa iyo. Sagot kita. Parang bilibilan, no? Sagot kita, no? Kaya bilang anak ng Diyos, mga kapatid, tiyak ang tagumpay mo sa sanlibutan ito. Mga kapatid. Dahil yung Diyos na naging Ama mo, nung simula, nung pinili ka niya maging anak, sabi doon, He takes all full responsibility para sa iyo. Siya ang bahala sa iyo. So kung ganyan ang kalagayan mo, imposible ba na magtagumpay ka sa mundo ito? Meron kang tatay sa langit na bahala sa iyo sa araw-araw, sa bawat minuto ng iyong buhay. Ano man yung pinagdaraanan mo, meron kang tatay sa langit na bahala, siya ang bahala sa iyo. Hindi po yung bahala ka dyan, ha? Bahala ka dyan. Hindi po. Siya po yung bahala sa iyo. Ano man yung pinagdaraanan mo. O, kaya, dito makikita natin mga kapatid, no? Yung mga nagtatagumpay, yung mga anak ng Diyos lang. Dahil ito po yung kalagayan natin. No? Itong mga
sumampalataya na sa Panginoong Yesus. O ginawa tayong anak at ng Diyos naman ang naging ama natin. So, kumbaga, yun nga po, no? Kumbaga, dahil ikaw ay anak, no? Akong bahala sa iyo, no? Sagot kita. Kaya, mga kapatid, nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos dahil mayroon na siyang Diyos Ama sa langit, mga kapatid. Kaya lagi po natin tatandaan, mga kapatid, napakahalaga po na maunawaan natin na yung tinanggap natin na sonship, hindi po tayo tumanggap ng pagkaalipin, hindi po tayo tumanggap ng pagkadisipulo, at ano pa po, kundi ang tinanggap natin ay ang pagiging isang anak. Kaya merong ng Diyos na lagi mong kasama anumang sitwasyon sa iyong buhay. Meron ka ng tatay na gagabay sa iyo, tutulong sa iyo sa oras ng problema at pangangailangan. At itong tatay mo na ito ay hindi ito nang iiwan kailanman. Mga kapatid. So wala pala si Kuya Leo. So gusto ko lang example si Kuya Leo. Kasi isang beses, malimit ko siyang nakikita, si Kuya Leo, namamasada ng tricycle. Isang beses, ilang beses ko siya nakita na gabi na talaga, mga 10 na o 11. No? Si Kuya Leo, malimit ko makita yan. No? Sabi ko, grabe sa sipag mamasada to. Sabi ko, simula umaga hanggang gabi. No? At alam ko, kaya niya ginagawa yon para sa kanyang mga anak. No? Hindi siya papayag na hindi maging maayos ang future ng kanyang mga anak. Tama po ba? Ganyan din po yung Diyos na tatay natin sa langit, mga kapatid. Kung si Kuya Leo, ganun na lang yung ginagawa niya para sa kanyang anak. Sa palagay niyo po ba, hahayaan ng Diyos na maging talunan sa sanlibutan ito ang kanyang mga anak? Hindi po, mga kapatid. Hindi maaaring gawin sa inyo Diyos yan. Yung ama natin sa lupa ay grabe, yung effort o pagmamahal, yung sakripisyo na sa ating mga anak nila. Lalo na po yung Diyos, tatay natin sa langit, much better po. Yung pagmamahal niya, yung pagkaaruga. Kaya hindi papayag ang kanyang anak ay maging talunan dito sa sanlibutan ito. Mga kapatid, sabihin nyo nga, hindi. So, sa Mateo 6:26, sabi dyan, pasdanin niyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Hallelujah! No? Kung ang mga ibon nga ay hindi magawang iwan at pabayaan ng Ama natin sa langit, tayo pa kayong mga anak niya na mas mahalaga kaysa sa mga ibon, ay kaya bang iwan o pabayaan at hayaang matalo ng sanlibutan ito? Kaya po napakahalaga po na maunawa natin yung pagiging anak ng Diyos. Alam niyo po ko lang ngayon, yung prodigal son. Diba? Makita naman natin kung ano nangyari. Pero, naalala niya kung sino yung tatay na meron siya. Kung ano yung kalagayan niya. Kaya, hindi siya nanatili roon. Bumalik siya sa kanyang ama. Dahil alam niya kung sino yung tatay na meron siya. Kaya mga kapatid,
Kung ang mga ibon nga ay hindi kayang pabayaan ng ating Ama sa langit, lalo na ikaw. Amen. Ang mga kapatid, higit na mahalaga ka. No? Kaysa sa mga ibon. Alam niyo po, pero noon po, no? Para may kwento ko po, noon po ako ay kinukumpara ko ang aking buhay sa ibon. No, buti pa Lord ng ibon, hindi mo pinababayaan. No? Pero ang totoo po, na ang nakikita ko ron, parang pinabayaan ko ako Lord, pero itong mga ibon hindi. Pero ang totoo po mga kapatid, no? Dahil tayo na sa biyaya na, nakikita na natin doon, na mas mahalaga tayo sa kung anumang bagay. Dahil tayo ay naging anak ng Diyos. Mga kapatid. So, mahalaga tayo kaysa ibon, kaya hindi tayo kayang pabayaan o iwan ng tatay natin para maging talunan sa mundong ito. Kaya lagi nung isipin mga kapatid, hindi natin may iwasan. Totoo po, hindi natin may iwasan. Pero lagi po natin tandaan, meron tayong Diyos, Ama, doon sa langit na handang tumulong sa atin at tayo pagtagumpayin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Napakahalaga po na maunawaan natin yan. So, points number 2. No? Sabi doon, tiyak ang iyong tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. No, sabi doon sa 1 John 5:4. Yan, sabi doon, yan, sapagkat napagtagumpayan ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Bakit sa pamamagitan ng pananampalataya? No? Alam niyo po, sabi sa Isaiah 6, Isaiah 64 verse 6, ito, alam niyo na rin po ito. Pero po, maganda po kasi itong verse na ito para makita natin eh. So, sabi diyan, sa katauhan ay wala pang nakikita o narinig na Diyos, maliban sa iyo. Ikaw ay tumutugon sa dalangin at sa dalangin ng mga umaasa sa iyo. Verse 6, 64 verse 6. Yan. Sabi niya. Paborito ni Pastor ng verse na to. Sabi niya, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malalakas na hangin ng ating kasamaan. So, yun po sabi niya, no? Lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Kahit yung mabubuting gawa natin ay katulad lang ng isang maruming basahan. Mga kapatid, kaya hindi sa ating sariling isip, sariling lakas o mabuting gawa, kaya tayo nagtatagumpay. Dahil po sa pananampalataya lang sa ating Panginoong Yesus. Mga kapatid. Dahil iyan po, kung ipagmamayabang natin yung gagawin natin, magagawa natin at nagawa natin, no, mga kapatid, isa lamang pong maraming basahan. Dahil hindi tayo magtatagumpay kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Sabi sa isang quote na nabasa ko, sabi doon, ang tagumpay daw ay bunga ng hindi pagsuko. Sabi doon, pero sa mundong ito, maaaring may katotohanan. Tama po ba? Kung ikaw na naman ay magsisipag, sige, parang mga kantang araw-araw sipag lang, mga gano'n, di ba? Meron naman po, maaaring totoo, di ba?
Tama ba yung pagkakanta ko? Yung malayo. Diba? Sabi doon na ang tagumpay daw ay bunga ng hindi pagsubok. Sabi nga parang pag may tiyaga, hindi laga, no? Sa mundong ito, maaaring may katotohanan. Subalit, mga kapatid, kung ang usapan ay sa kaharian ng Diyos, ang hindi pagsuko ni Jesus ang ating dapat pagpasihan. Sapagkat si Jesus ang gumawa ng pinakamahirap na parte at tayo ay umani lamang. Tayo ay umani lamang sa kanyang paghihirap. Ibig sabihin, ang gawa lang ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang naging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Kaya't ang ating gagawin ay sasampalatayaan lang ang tagumpay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid. Pero po, ang pananampalataya ay may bunga. May bunga po yan. Yan po yung mga mabubuting gawain po. Pero, ang sinasabi dito, hindi sa sariling lakas natin. Hindi dahil ginagawa ko to, magtatagumpay ako. Kaya kung ito ginagawa kasi gusto ko magtagumpay, hindi po. Nagtagumpay tayo dahil sa pananampalataya lamang. Kaya ang ating gagawin ay sampalatayaan lang ang tagumpay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Huwag na tayong pumase sa ating mga gawa dahil kapos ito, mga kapatid. At maruming basahan lang ito sa paningin ng Diyos. Bagkus, lagi nating tandaan po mga kapatid, tayo ay pumase at sampalatayaan natin palagi ang ating Panginoong Jesus, ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dahil yun lang po ang qualify. Kung qualify po yung mga pinagagawa natin, hindi na po sana napako si Jesus. Mga kapatid. Kaya halaga po na dapat maunawaan natin na kamit natin ang lahat ng bagay dahil lang sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesus. Dahil siya lang naman ang gumawa. Siya lang ang may kakayahan, siya lang ang qualified gumawa ng mga bagay na ito para magtagumpay tayo sa buhay. Napakapalad na natin kasi mananampalataya na lang tayo. Yun ang biyaya. Tama po ba? Si Jesus ang nagpakahirap, nagpagod, nasaktan, bago niya napagtagumpayan ang krus ng Kalbaryo. Maraming hirap ang dinanas niya. Pero tayo mga kapatid, dahil sa biyaya, pananampalataya lang po ang makakapagtagumpay sa atin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Kaya lagi natin tandaan mga kapatid, bumasi tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, ang taong may sariling kakayahan, hindi po yan hindi niya napapansin ang effort ng iba. Napapansin niya yung sarili niya. Mga kapatid, kaya ako ganito dahil nagsipag ako Kaya ako ganito, base sa performance niya. Paano kung lalamya-lamya siya ngayon? Di ba? Kaya mga kapatid, hindi na siya magtatagumpay. Laglag ako ngayon, brother Lagam pa ako, brother, dun sa Pero alam niyo po, kung tayo ay nakabase sa ginawa at tinapos ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay punong-puno ng pananampalataya na tayo ay kasamang mananagumpay ng ating Panginoong Jesus dahil sa pananampalataya sa Kanya. Amen? So, basahin natin ang Juan 16:33.
ito po, para maunawaan natin lalo, na ang Diyos lamang ang kakayahan, ang nagtagumpay, kaya natin nararanasan ang maging matagumpay. So sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko kuna ang sanlibutan mo. Sino pong nagtagumpay? Ang Panginoon Hesus sa sanlibutan ito. Kaya sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay nagtagumpay din. Hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil lang sa pananampalataya mo na si Jesus ay siya ang dakilang mananagumpay sa ating buhay. Kaya sobrang napakapalad natin mga kapatid, no? Dahil mayroong Jesus na pinagtagumpayan ng sanlibutan ito para sa iyo at sa akin. At ito po ay sapat na. Hindi mo na kailangan tulungan. Hindi mo na kailangan dagdagan. No? Ang kailangan mo na lang gawin ay sampalatayaan po. Yun po ang biyaya ng Diyos. Hindi mo na kailangan gawin. Hindi mo na deserve kasi ginawa niya na yun. Huwag na. Huwag mo nang gawin. Kasi ginawa na ng Diyos yan para sa iyo. At ang tawag po ay biyaya. Hindi mo deserve. Kaya, mga kapatid, tayo ay nagtagumpay sa sanlibutan ito dahil sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. So, sobrang napakapalad natin. Ngayon, kung naunawaan mo na dahil sa Panginoong Hesus, sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay nagtagumpay, at nagbumay ito sa iyo ng kabutihan, praise the Lord po, mga kapatid. Ang pundasyon mo ay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya mo ginagawa yun. So, kaya sobrang napakapalad natin. Gaano katindi ang biyaya ng Diyos? No, wala tayong gagawin. Kaya minsan, di ba, nami-misinterpret, wala nang gagawin yan sila. Sabi nga, kumbaga sa isip-isip nga, sige, hindi gumawa kayo. Pwede pa rin naman yan eh. Yun nga lang, kung ano yung pundasyon mo. Kung ginagawa mo ba yan dahil naunawaan mo at nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, napakagandang bagay po yan. Pero kung ginagawa mo to para patunayan sa Diyos na, Lord, kulang yung ginawa mo, tutulungan kita, malakas ako ngayon, ay paano pag hindi na? Matalino ngayon ako, pero pag pumurol na utak mo ngayon, paano na? Kaya walang bagay o gawa kung hindi ang manampalataya lang sa ating Panginoon Jesus. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Sabi dyan, napagtagumpayan ko ang sanlibutan ito. Hindi mo na kailangan i-break yan. Hindi mo na kailangan higitan yan. Mga kapatid, wala ka nang dapat pang idagdag yan. Ang kailangan mo ay sampalatayaan na ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay na sa sanlibutan ito. Mga kapatid. So dahil po sa pananampalataya, tayo ay nagtatagumpay. Dahil hindi naman natin talaga kayang pagtagumpayan ang mundong ito gamit yung sarili nating lakas at effort, mga kapatid. Alam niyo po, lalo kong na-appreciate ng Lord nung nakita ko itong verse na to. Sabi ko, mga kapatid, we are blessed. Alam niyo kung bakit? Kasi sa pamamagitan lang ng pananampalataya, tayo ay may katagumpayan sa araw-araw. Tayo ay mananagumpay sa araw-araw o anumang sitwasyon na meron tayo.
dahil lang po sa pananampalataya. Napakapanag po natin. Sobra tayong mapalad. Alam niyo po, galing ako sa church na kailangan, may maraming requirements. Maraming kailangan gawin. Pero po, na-appreciate ko ang Diyos. No, sabi ko nga nung nabasa ko ito uli sabi ko, grabe talaga. Sobra tayong pinagpala. Dahil wala na tayong gagawin, ginawa na lahat ng ating Panginoong Yesus. Mananampalataya na lang tayo sa kanyang ginawa ko sa kasama. Walang effort. No? Pero lagi natin tandaan, may mabuting bunga. Kasi di ba yung kailangan mo siyang gawin, na para bang kulang yung ginawa ng Diyos, kaya mo ginagawa, sa bagay na ginagawa mo ang isang bagay, dahil naunawa mo na ganito pala, sobra-sobra ang ginawa sa akin ng Diyos. No, napakagandang bagay po yun, mga kapatid. Kaya natin nagagawa yun dahil merong Jesus na nagtagumpay 2,000 years ago doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pananampalataya, tayo ay nagtatagumpay dahil alam natin na ang Panginoong Jesus, siya lang ang nako-overcome sa mundong ito. So, we overcome the world because Jesus overcome the world for us. Malaking bagay po yun na maunawaan natin, mga kapatid. No? We overcome the world because Jesus overcome the world for us. Ibig sabihin, yung ginawa ng Panginoong Yesus ang nakapagpatagumpay sa atin at tayo ay nagtagumpay lang sa sanlibutan ito ayon sa pananampalataya lang. So sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus, tiyak ang ating tagumpay. Amen po ba? Amen. So, point number 3 tayo. Yan, malapit na tayo mga kapatid, no? Sabi doon, sa point number 3 ko, tiyak ang iyong tagumpay. No, kanina, tiyak ang ating tagumpay dahil tayo ay naging anak ng Diyos. Pangalawa, tiyak ang ating tagumpay dahil sa pananampalataya lamang. Pangatlo, tiyak ang ating tagumpay dahil kay Jesus. Amen po ba? Mga kapatid, napakahalaga pong maunawaan natin yan. Kaya tayo nagtagumpay dahil sa Panginoong Jesus. So basahin natin ang 1 Corinto 15:57. Yan, sabi dyan, sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Ang linaw po ng pagkakasabi dyan. Ang linaw po ng word na yan. No? Sabi sa ating point number 3, tiyak ang iyong tagumpay dahil kay Jesus. So, sabi dyan sa verse na yan, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Mismong si Jesus ang tinanggap mo at ipinagkaloob sa iyo ng Diyos nang sa gayon ay tiyak ang tagumpay mo sa anumang sitwasyon na pagdaraanan mo sa iyong buhay. Meron kang Kristo. Alam niyo po meron kang Jesus na mananagumpay. Meron kang Jesus na overcomer. Meron kang Jesus na makapangyarihan. Kaya tayo ay nagtagumpay dahil meron tayong Jesus. Subukan mo ang isang tao walang Kristo sa buhay. Mga kapatid, sabi nga kanina sa Efeso, di ba? Ang walang Kristo sa buhay ay hiwalay sa Diyos. Walang koneksyon sa Diyos, walang kayang gawin, walang pwedeng takbuhan, walang tutulong sa Kanya. So, kaya po, napakahalaga na maunawaan natin mga kapatid. Narating natin ang isang bagay na to
ano man yung kalagayan mo ngayon, trabaho mo, o may mga ari-ariyan ka, dahil lang po yan sa ating Panginoong Jesus. Na nagtagumpay, no, mga kapatid mo. Sabi doon, mismong si Jesus ang tinanggap natin. No, kaya anumang sitwasyon, no, yung tinanggap natin Jesus ay overcomer po. Mananagumpay po yung nasa buhay mo ngayon. Kaya, dahil kay Jesus, tiyak ang iyong tagumpay sa sanlibutan ito. No, sabi doon sa kaya nga sabi sa John 4:4, no, sabi doon, because he who is in you is greater than is in this world. Sabi diyan, basahin natin. Hindi ko ba nasama? Nasama ko. 1 John 4:4. Pero yun lang naman ang sinasabi doon sa 1 John 4:4. No? Dakila ang Diyos na meron na sa buhay mo. Yan sabi dyan, mga anak kayo ngayon sa Diyos na napagtagumpayan na ninyo ang mga word na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan ito. Greater is He is within us. Mga kapatid. Sino po ba yun? Si Jesus. No, kaya nagpapagtagumpay natin ang lahat ng bagay dahil kay Jesus. Kaya napakalinaw po na maintindihan natin. Baka kasi sabihin natin na magaling ako matalino ako, pogi ako, kaya kaya kong pagtagumpayan ang mundo ito. Pero hindi po, mga kapatid. Dahil lang kay Jesus, kaya natin nakakayanang magtagumpay sa sanlibutan ito. Amen? So, greater is He, is within us. No, kesa sa mga bagay sa mundong ito, pinakadakila yung Jesus na meron ka. Kaya tiyak ang iyong tagumpay dahil kay Jesus, mga kapatid. No? So, sabi sa ating last verse, sa Romans 8:37, yan, sabi diyan, hindi sa lahat ng mga ito tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. O sabi doon, hindi sa lahat ng mga ito tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan ng nagmamahal sa atin. Sino po ba yung nagmahal sa atin? Kaya sabi doon, higit pang magtatagumpay tayo. We are more than conqueror. Sabi diyan, in Christ, we are more than conqueror. In this world. Pero tanggalin mo si Jesus, you are more than loser. In this world. Totoo po yan, mga kapatid. Pero, kung ikaw ay may Jesus sa buhay, you are more than conqueror. Ayoko nang i-example si Manny Pacquiao no? Pero para daw po yung isang hari na lumaban sa gera. No? Yung mga tauhan niya nang pinadala niya, ang lumaban yung mga tauhan niya, pero nung nagtagumpay, diba? Siya na walang ginawa, no? Ay nagtagumpay din. Kaya ganun po, no? Tayo po ay nagtagumpay dahil yung mananagumpay ay nasa ating buhay. No, we are in Christ, we are more than conqueror. So banggitin ko lang po, no? Ulit, no? Number 1 po, no? Kaya tayo nagtatagumpay dahil tayo naging anak ng Diyos. Pangalawa, kaya tayo nagtatagumpay sa sanlibutan ito sa pamamagitan lang ng pananampalataya. At pangatlo, no, kaya tayo nagtatagumpay sa sanlibutan ito, walang iba kundi dahil po sa ating Panginoong Jesus. No?
sabi doon, no, sa ating conclusion, in this world, we are not exempted experiencing hardship, trials, and sorrow. But in Christ, we are also not exempted to be victorious in this world. But lagi po natin tandaan yan. Ulitin ko po, in this world, we are not exempted to experience hardship, trials, and sorrow. Ang mga problema, pagsubok, at mga kapagnitian dito sa mundo. Subalit, no, but in Christ, Jesus, we are also not exempted to be a victorious in this world. Dahil kay Kristo ay hindi rin tayo exempted magtagumpay sa mundong ito dahil sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Lord. So, maaari po ba natin pasalamatan sa awitin ang ating Diyos na mabuti, ang ating Diyos na nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay upang tayo magtagumpay anumang oras o sa lahat ng panahon. Diyos na Diyos na ano yun? Sige po, tayo po tayong lahat. At ngayong umagang ito, mga kapatid, challenge ko kayo, kung meron kayong panalangin panalangin sa inyong buhay, sa umagang ito, ideklara nyo na kayo ay magtagumpay sa pangyayari niya. Tandaan nyo po, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ay kayo magtagumpay at dahil sa Panginoong Hesus. Kaya kung meron kang sitwasyon ngayon, kalagayan, ideklara mo ngayong umaga no, ang katagumpayan dyan dahil pinagtagumpayan ka ng Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Salamat sa iyong Panginoong pag-ibig, Diyos. Yes, Lord. Kung meron kang panalangin, sige, pag-pray mo ngayon. Meron kang tatay sa langit. Meron kang Kristo na mananagumpay. Hallelujah. Deklara mo ano yung panalangin mo ngayon. Malaya kang lumapit sa iyong tatay, sa trono ng habag ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord, dahil sa Panginoong Hesus ay naririnig mo, Panginoon, ang panalangin ng bawat iyong mga anak sa umagang ito. Hallelujah. Dahil sa Panginoong Hesus, ito ay yes and amen na po. Hallelujah. Iyan mo ako sa mga panalangin ng bawat isa ay maluwalhati ka, manitas ka sa Panginoong Diyos. Hallelujah.
salamat o Diyos sa kalagayan, Panginoon Lord, at na meron kami ngayon. Hallelujah. Meron kaming makapangyarihan na tatay sa kalangitan. Meron kaming mapagmahal. Meron kaming hindi nang iiwan na Ama. Salamat at lagi mong naririnig ang panalangin ng bawat iyong mga anak. Salamat o Diyos. Napakabuti mo sa bawat isa at sa aming buong pamilya. Marapat dapat ka lang ang pasalamatan, takilain ko ulit iyo. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, sige po. Tayo po ay po. Isang palakpak muna po sa ating Panginoon. Yan. Alam natin ang totoong katagumpayan. Hindi po yung makuha mo ang lahat sa mundong to. Amen po ba? Gusto mo ba makuha ang lahat din sa mundong to? Pero may sakit ka. Gusto mo? Naka-wheelchair ka. Hindi yun, di ba? Sabi nga ng Romans 12:2. Tingnan po natin. Kaya kailangan magbago tayo ng pag-isip. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka ng isip. Yan, napakahalaga po niyan. Baguhin daw natin ang ating isip. Sige po, sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong to. Yan. Kumbaga, huwag mong isipin na ang kayamanan ay isang katagumpayan. Huwag mong isipin yung katagumpayan yung mga bagay na meron dito, mga ayon sa mundo to, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan niyo ang kalooban ng Diyos. Yan. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kaya ang totoong katagumpayan ay si Kristo na sa atin. Amen po ba? Amen. Parang pagpapala, hindi yung meron ka ang pagpapala. Ang totoong pagpapala si Kristo. Amen. Ang katagumpayan, hindi rin yung anumang nanalinag. Katawag ito, yung nakamit mo lahat ng bagay. Naging mataas ang tingin sa'yo ng tao. Hindi yun. Ang totoong katagumpayan ay si Kristo na nasa atin. Amen? Panginoon. Kaya baguhin natin ang isip natin at kapag naintindihan po natin yan, kapag naunawaan natin, ay magiging ang alam ng gagawin natin, malalaman natin ano ang mabuti, ano ang palugod-lugod sa Kanya at kalooban niya. Kaya purihin ng Panginoon, palapakan natin ang ating Lord. Yan. Sige po, tawagin na po natin yung mag-share ng giving po sa atin at may mag-special number ba? Tapos na. Okay, sige po. Hello, sound check. Pinapaalam po ba tayo mga kapatid sa mensahe nito, sa umaga nito? Okay po, ready nyo na po yung mga bulsa nyo. So, dako po tayo sa ating pagkakaloob at pagbibigay sa ating Panginoon. Siguro bago tayo magbigay, meron na tayo isang verses siyempre. Siguro alam niyo itong verses na to, yung John 3:16, no? Ano ba yung sabi ng John 3:16? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Di ba? Sabi doon. Tapos, ang sunod doon, kaya binigay niya ang kaysa isang anak, o yung buktong niyang anak, na sino po? Na si Kristo. At sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yung bigyan natin ng keyword, siyempre, bigay mo tayo, giving mo tayo, kasi ang John 3:16 kasi maraming pwede paggamitan to eh. Di ba? Sa gospel, exhortation, sa giving. Pero ang keyword natin dito ngayon, yung pagbibigay. Yung ibinigay niya, binigay ng Father, yung Ama, yung Diyos natin, yung kanyang kaisa-isang anak, para sa atin, no? Kaya sa mampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung yung Father po ay nagbigay, di ba? Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak
tayo po kaya, mga kapatid, mga kabiyaya, ano po yung kaya natin ibigay sa Diyos? Di ba, ano? Siguro po, nothing, no? Wala tayong kayang ibigay sa Diyos. Bakit po? Kasi lahat ng meron tayo, ay galing naman sa Kanya eh. Di ba? Kaya wala tayong kayang ibigay sa Diyos. Yung ibinibigay natin, bahay man o lupa na ibibigay natin, hindi man galing sa atin yun eh. Sa Diyos pa rin galing yun eh. Tayo po sa mundong ito ay katiwala lang ng Kanyang mga nilikha. Di ba? Kaya lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng binibigay mo natin ay galing po sa Diyos. Eh bakit tayo nagbibigay? Yan po ay tugon ng biyayang natanggap natin sa ating Panginoon. Baga, reflection yung tawag. Yung, parang yung ano siya, nagre-reflect ka na yung ginawa ng Diyos na ibinigay yung kanyang anak, kaya tayo nagbibigay, di ba? At sa bagay din po, no? Baga siya yung unang nagbigay, kaya tayo natutong magbigay. So ganun lang kasimple po, kaya ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya natututo tayong umibig, di ba? Yan eh, yung pagbibigay mo natin, tanda yan, o tugon, yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen po ba? So huwag natin isipin yung sa halaga, pera lamang yung para may pakita natin yung pag-ibig sa Diyos, hindi po. Hindi halaga o amount o laki o maliit yung binibigay mo natin. Kahit hindi yung pera yung binibigay mo natin, hindi lang nakatuon sa pera lang, kundi yung buhay mo na meron ka, na ginagamit mo, na paggamit mo sa Panginoon, simpleng bagay lang sa church, tumutulong ka, nagbibigis ka, wala kang mga material na bagay na pwedeng maibigay sa church, pero yung buhay mo ay binibigay mo para sa gawain ng ating Panginoon. Isang bagay din po yun ang pagbibigay, gaya po ng ating Diyos na ibinigay ng kanyang anak at ang ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang ibinigay, hindi ang amount, kundi yung kanyang buhay, yung ibinigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya hindi po sukatan yung pagbibigay mo natin sa yung halaga, kundi yung puso mo. Ano yung puso mo? Yung bakit ka nagbibigay sa Diyos? Di ba po, mas mahalaga po kasi kung ano yung nasa tama yung ating puso ng ating pagbibigay. Kaya sa umagang ito, magbibigay po tayo sa Panginoon na mayroong kagalakan at pagbibig sa Kanya. Amen po ba? Hallelujah! Tayo po yung magbibigay. Kami Diyos, kami na masalamat dahil tinuruan po kami magmahal, magpatawad, Panginoon, ibig, Panginoon, at pagbigay. Kaya ano, Panginoon, sa aming pagbibigay na ito, Lord, ay makita mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin yung puso na mayroong kagalakan at pag-ibig, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Salamat. At ayahan mo, Panginoon, na makita sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang dahilan. Kaya ako kami nagbibigay. Salamat po. Ito po ang dalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pakinggan po natin ngayon ang mag-special number, sina Sister Yen, Sister Shelly, si Nanay Ali, si Sister Lenlen, si Ate Ivan, kasama po si Kuya Jolan at si Kuya Arvin ng worship. Palakpakan po natin ang Lord. Taas, taas,
time. Actually, magpapatotoo po talaga po ang inyong lingkod. Ano po? So, sabi ko po kay Yen kahapon, Yen, ayan, nandyan po si Brother Jolan. Sabi ko, biyahan ko po talaga sila ng special number tayo bilang pasasalamat po sa ating Panginoon. Ako po personally ay, ayan. So, yun po, nung na-share ko po sa inyo na yung sa promotion po namin, ayan, nung Monday po kasi ay nagkaroon na po siya ng actual date kung kailan po yung promotion, ano po. So, July 16 po yung effectivity po nung aking promotion. Kaya po, sobra-sobra po salamat po sa ating Diyos. Ang lahat po ng pinag po ako, yun po ay nanggaling lamang po sa ating Panginoon. Kaya, lubos-lubos po bilang pasasalamat po sa Kanya. Niyahagod po talaga sila ng upang special number tayo bilang ito po ay tugon na pasasalamat po namin sa ating Diyos. Salamat po. At kung mayroon pa pong gustong mag-special number, ayan, welcome na welcome po. Biglaan po yan. Praise the Lord. 6 p.m. ang practice. At baka meron pa rin pong gustong magpatotoo. Ay, pagkakataon na rin po ito ngayon. Baka gustong magtaas pa ng pangalan ng ating Panginoon. Meron po ba? Ayan, hindi mapigil. Yan, share ko lang yung join ko ng Besen. So, last week, nag-join ako. Yung prayer is very simple lang. Sabi ko, Lord, bigyan mo kahit mga isa o dalawang kasamang Pilipino lang para kahit pa paano, meron akong makakausap. So, walang language barrier. So, yung nakaka-miss dun, yung pag-join ko ng Besen, wala akong idea. Ang binigay ng Lord, full Filipino. So then, ang naiba is yung kapitan, so Italian. Then yung may mga bagay ako na hindi na-expect. So, usually naman kasi yung kagaya namin as mga technician, sa ano lang kami magkakain ba sa misal sa mga ratings lang. So kung nakaka-amaze lang din is, nilagay ko sa mga opisyal. So ang sistema nun, pupunta ka na lang sa mesol, upo ka na lang, tapos may magsaserve ng pagkain. So sabi ko, Lord, hindi naman ganito yung pinag-pray ko. Kasi pinigay mo sa akin, parang sobra-sobra ata. Parang maliit lang yung prayer ko. Tapos yung lahat ng expected bago yung barko, lahat ng equipment bago. So except lang dun sa mga repair na dumarating. So sabi nga nung kapitan, bakit ikaw lang ang pinadala, tapos yung rate na dumating is 1,700. So sa lahat ng yun, is ako lang talaga yung magre-repair. So, nakaka-amaze kasi halos lahat ng trouble, kahit wala akong experience, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Yung halos lahat ng mga naging problema, nagagawa namin ng paraan, hindi na naman sa pamamagitan ko, kundi dun sa mga kasama ko rin, yung mga kasama ng electrician, mga fitter, mga welder. So, yung hindi ko na-expect na ganun yung magiging tugod sa engineering department sa engine na once magkakaroon yung problema ng data na hindi ko alam or hindi ko kayang i-trouble is tumutulong sila, talagang sila yung nagsasabi. So, nakita ko yung provision ng Lord na hindi lahat kaya ko. Kailangan magtiwala sa Kanya na lahat yung pagtatanggungbayan ko. So, yun yung naging parang naging journey ko sa last session na lahat yung naging problema naman is napagkatunggo po yan. Hindi sa mga magitan ko, siyempre kay Lord at kay Jesus. So, inawa po. Hindi ba sabihin natin kay Kuya Jolan, baka naman. At alam niyo po ba, sorry po kasi wala po na ulit tayong groupings. Kasi yung baka naman totoo na po. Mamaya po ay meron po siyang treat para sa atin. So, sorry po, may kainan na naman tayo. Ayan. Sige, pero bago po yan, dako po tayo sa ating announcements. Yan, ang ating pong worship service ay ganun pa rin po pati sa ating mga online viewers na alas 9 ng umaga. So, alam niyo po, 8 o'clock, 8:30, may mga tao na po dito nag-iintay. Minsan nauna pa po sa amin. Kaya, at pagkatapos po noon, pagbukas namin, nagkakapi-kapi po, nag-aalmusal. So, yun po.
See you po ng mas maaga kung gusto niyo po ng kape-kape. Ayan. Next po, online Wednesday prayer. Ayan, mayroon pong mga nag-chat at kasunod po ng exhortation ni Pastor, ayan, ay nililista niya po doon yung mga prayer items. Alam niyo po, na patotoo ko na, kasama na rin po ako. Nakakatuwa kasi ang nagyayaya po sa aming mag-pray ay yung mga bata po. Pray na tayo ng may number. Ayan. So, nakaka-challenge, nakakatuwa po na isa, pwede po palang kahit ganyan mga bata ay gamitin po para magyaya po ng pananalangin. Kasi patulog na kami. Joke lang. Ayan, praise the Lord. Ayun, at dahil nga po, yung ititreat po tayo ni Kuya Jolan mamaya, wala po tayong putik. So, tinatawagan ko na po si Pastor Christian para sa closing prayer. Sige po, tayo po tayo lahat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga narinig namin na mabuting balita mo, Panginoon Lord. Kaya mo nga po, Panginoon, na patuloy pa namin itong maunawaan, patuloy mo pang i-reveal sa amin, Panginoon Lord, ang iyong mabuti at masaganang biyaya sa bawat isa, Panginoon Lord. Salamat po, Diyos. At sa amin pong pag-uwi ay patuloy na pag-iingat, katapatan mo sa amin at sa aming buong pamilya, Panginoon Lord. Salamat po, Diyos. Patuloy na kalakasan sa aming mga trabaho, Panginoon Lord, at wisdom, Father Lord God. Salamat po, Diyos, Lord God. Even sa aming pagsasalo-salo, ma-enjoy po namin ito. Salamat po sa kapatid namin na si Brother Jolan ay ginamit mo, Father God, upang ma-acknowledge namin yung kabutihan mo at katapatan mo, Father God, sa iglesia nito, Father God. Salamat po, ma-enjoy namin yung bonding at yung eating, Father Lord God. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi. Kaya sumasakat na po. Hi mga kids! Bye na! Bye-bye po! Bye na, bye-bye. Bye-bye na po, bye-bye. God bless all.